Habang karamihan sa mga bata sa kanyang edad ay nag-aaral pa kung paano bumigkas ng mga salita o naglalaro sa paaralan, tahimik na namumuhay si Alma, nag-aayos ng mga sirang radyo, nagdidisenyo ng mga circuit sa isang lumang kwaderno, at sumasakay ng bus kasama ang kanyang ina papunta sa mataas na gusali ng teknolohiya kung saan naglilinis ang kanyang ina pagkatapos ng oras ng trabaho. Walang nakakaalam na nandoon si Alma. Para sa lahat, hindi siya nakikita. Siya ay parang wala para sa lahat. Maliban ng isang araw, nagbago ang lahat. Isang malawakang cyber attack ang biglaang nagpahinto sa buong kumpanya. Nag-fail ang mga sistema, naging itim ang mga screen, nagkaroon ng takot. Ngunit ang tanging tao na tunay na nakaunawa sa nangyayari ay hindi isang engineer, hindi isang executive. Si Alma iyon, at nang tahimik niyang tanungin kung maaari siyang tumulong, ang sumunod ay hindi inaasahan ng kahit sino. Paano naging si isang nakalimutang batang babae ang tanging tao na kayang ayusin ang lahat? At ano ang mangyayari kapag napansin ng isang taong may malaking kapangyarihan ng isang tao na dati ay hindi niya napansin? Manatili kayo dahil ito ang kwento kung paano lumalago ang talino sa katahimikan at kung paano nagbabago ang lahat sa sandaling may isang tao na nagpasya talagang makita. Palaging naglalakad si Alma ng eksaktong 6 na hakbang sa likod ng kanyang ina. Wala namang nagsabi sa kanya na gawin iyon. Gusto lang niyang panoorin kung paano gumagalaw ang kanyang ina sa mga lugar na hindi niya pakiramdam ay kanya. Hindi nagmamadali ang kanyang ina, hindi tumitingin ng diretso sa mata at hindi nagpapanggap na kabilang siya sa magagarang pasilyo ng Viride Technologies. Gumagalaw siya na parang invisible at iyon ang punto. Natutunan ni Alma mula pa noong bata na ang hindi mapansin ay maaaring maging isang uri ng lakas, lalo na sa mga lugar kung saan iniisip ng mga tao na hindi ka dapat nandoon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang luma at sirang backpack. Iniiwasan na mahila ng sira nitong zipper ang kanyang hoodie. Nasa loob nito ang kanyang pinakakamahal na mga gamit, ang kanyang kwaderno, isang lumang digital na relo na hindi na tumitibok at isang basag na USB drive na ayaw niyang itapon. Nang sila'y pumasok sa empleyado na pasukan, hindi siya tinitingnan ng guwardya. Hindi talaga siya tinitingnan. Isang salita lang ang sinabi ng kanyang ina, 39. At sapat na iyon. Ibig sabihin parehong palapag, parehong shift. Hindi nagsalita si Alma. Naglakad siya papunta sa karaniwan niyang lugar, isang tahimik na upuan sa sulok ng labi. Hinahampas ng kanyang mga binti ang hangin habang binubukas niya ang kanyang kwaderno, binabalikan ang mga pahina ng mga sketch ng circuit at mga peke na code hanggang sa maabot ang blangkong pahina at muli siyang nagsimulang mag-drawing. Ito ang paborito niyang sandali sa araw. Kapag maaari niyang isipin, kahit sandali lang, nakabilang siya rito. Wala na ang kanyang ina, nawala na sa likod ng mga elevator ng serbisyo at malalim si Alma sa pagdidisenyo ng isang imahinasyong motherboard na kayang magpadala ng signal sa mga telepono kahit na walang wire. Mabilis ang galaw ng kanyang lapis, sinusundan ang mga ideyang dumaraan sa kanyang isip. Halos hindi niya napansin ang mga taong dumadaan, ang malakas na tunog ng takong, ang mga bulong ng mga nagmamadaling pag-uusap, ang pagtapik sa mga tablet cover. Nawala lahat iyon. Ang mahalaga ay ang kanyang ideya, isang wire-free na aparato na kayang kunin ang mga sirang signal at maintindihan ito. Nakita niya ang ganun dati sa isang YouTube video na hindi niya dapat pinanood. Malabo na ang mga detalye ngayon, pero nanatili ang ideya sa kanya. Hindi lang niya dinrawing ang board, sinimulan niyang imahinahin ang code din. Ito ang kanyang sariling lihim na wika, gawa sa kakaibang mga simbolo at numero na siya lang ang nakakaintindi. Tapos may nangyari na kakaiba. Habang sumusulat siya ng linya ng imahinaryong code, kumulog ang ilaw sa ibabaw niya. Huminto siya at kumurap.
Sa isang kisap mata, naging itim ang bawat screen sa silid. Parang maraming mga mata ang sabay-sabay na nagsara. Natuwa si Alma. Sa paligid niya, ang mga tahimik na bulong ay naging mga agarang boses. Kumuha ang mga tao ng kanilang mga telepono. May 3 naguguluhan. May iba na sumisigaw. Tapos may isang salita na nagpahinto sa lahat, breach. Nagbago ang buong damdamin. Isang lalaki malapit sa reception desk ang sumuntok sa kanyang tablet at sumigaw sa kanyang headset, tinatanong kung bakit siya naka-lockout. Isang babae na nakasuot ng magandang Amerikana ang dumaan, nagmumurmulong tungkol sa remote command failsafe. Hindi alam ni Alma ang kanyang papel, pero ang paraan ng kanyang kilos ay nagsabi kay Alma na ito ay isang tao na pinapakinggan ng mga tao. Ang gusali na tila perpekto, sandali lang ang nakaraan, ay nagsisimulang masira ngayon. Hindi gumalaw si Alma. Alam niya na sa sandaling mapansin siya, sasabihan siyang umalis. Kaya nanatili siyang nakaupo, pinapanood ang lahat ng may malalaking mga mata. Isang grupo ng mga lalaki malapit sa elevator ay nag-aaway na. Sabi ng isa, kernel override daw ang problema. May isang tao na mumutol, malware vector. Alam ni Alma yon. Nabasa na niya ang tungkol sa malware. Nanood ng mga video kung saan nagpapanggap ang mga tao na may atake sa mga test system. Hindi niya lubos na naintindihan lahat, pero ang takot sa kanilang mga boses ay nagsabi sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Hindi siya nag-aakala, nagsusuri siya, natututo. Nang may isang tao na nangusap, hindi ito pwedeng mangyari ngayon. Tumingin si Alma sa malaking screen sa ibabaw ng front desk. Nananatiling itim, nagpikit ang kanyang mga mata. Ano ang espesyal sa araw na ito? Isang nerbyosong binatang naka-blazer ang naglalakad papalapit sa mga bintana, hawak ang telepono sa tenga. Papapatayin tayo niya, bumulong siya. Ito ang pinakamalaking presentasyon sa kliyente ngayong taon. Talo na tayo. Isinulat ni Alma ang mga salitang client presentation sa tabi ng kanyang diagram. Hindi niya alam kung bakit pero parang mahalaga iyon. Hindi ito simpleng system crash lang. May isang bagay o isang tao ang target. Patuloy siyang nakikinig. Sabi ng receptionist, sinubukan nilang i-reboot ang lokal na mga server. Wala itong epekto. May nagsabi pang sinubukan nilang iping ang external DNS pero nakalock pa rin ang sistema. Dahan-dahan na kinatok ni Alma ang lapis niya sa gilid ng kwaderno. Wala sa kanila ang mukhang may alam kung saan nagsimula ang problema. Nagre-react lang silang lahat ng bulag, sinusubukan ng mga pamilyar na paraan, parang binubuksan ang mga pintong wala na. Tahimik na nanatili si Alma pero bumuklat siya sa malinis na pahina at sinimulang isulat kung ano ang ginawa niya sana. Unang hakbang, hanapin ang pinagmula ng breach. Internal ba ang atake o galing sa labas? Magpatakbo ng diagnostic shell. Iskan ang mga kakaibang traffic pattern. Hindi niya alam kung kaya niya itong lutasin pero may isang bagay na naging malinaw na masakit. Siyempre hindi nila kaya. Mas tumindi ang impact ng pag-iisip na yon kaysa sa inaasahan niya. Ang mga matatanda, nakasuot ng mga suit, may mga ID badge, ay mukhang lubhang naliligaw. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nagbago sa loob niya. Hindi ito ang karaniwang pag-usisa na palagi niyang dala. May mas malalim, mas mabigat na bagay. Isang tahimik na alarma sa kanyang dibdib, parang may hawak siyang posporo 1 pulgada ang layo sa papel at alam niyang malalagay na ito sa apoy. Hindi inisip ni Alma na kaya niyang ayusin ang lahat. Pero ang paraan ng mga nagkakamali ay pinaalala sa kanya ang pinsan niyang minsang sinubukang ikonekta ang lumang hard drive sa TV. Halos na-reset nito ang buong sistema. Tahimik na pumasok si Alma, pinag-isa ang pag-aayos gamit ang kanyang USB at nireboot ang software sa instinct lang. Walang nagturo sa kanya kung paano, natuklasan lang niya. At ngayon,
Nasa isang silid siya na puno ng makapangyarihang tao, mga tao na may access, resources, kaalaman, pero wala sa kanila ang may simula. Walang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Tumingin si Alma sa kanyang mga tala. Nagsisimulang magmukha ng totoo ang mga linya at hugis sa pahina. Parang ang utak niya ay unti-unting nire-reverse ang isang komplikadong sistema. Pinapawi ang kaguluhan, hakbang-hakbang kahit hindi niya kailangang makita ang code. Mahigpit niyang hinawakan ng lapis. Hindi niya plano na nandito siya ngayon, pero ngayon parang para siya talagang nararapat dito. Sa isang malayo sa itaas, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga mahinang alarma. Hindi mga sirena ng emergency, mga warning tone lang. Pero halos hindi ito narinig ni Alma. Nakatutok siya. Mas mabilis ang galaw ng kanyang kamay sa pahina. Pinagdudugtong ang narinig niya sa naintindihan na niya. Breach sa kernel level, system-wide lockdown, backup restore failed. Hindi ito system crash. Ito ay sinadyang pag-freeze. May nag-lock ng network mula sa loob. Hindi ito binura, tinakpan lang. Ibig sabihin, buo pa rin ang sistema, maaabot pa rin kung alam mo lang saan hahanapin. Huminga ng malalim si Alma. Hindi siya natatakot. Ang pakiramdam na ito, ang malalim na pagkaalam, ay pareho noong araw na binuksan niya ang lumang PC tower na iniwan ng kapitbahay sa kanto. Sabi ng lahat ay sira na, pero sa loob may buhay. Kailangan lang nito ng screwdriver, oras at kalayaang alamin nang walang nakabantay. Ngayon, habang umiikot ang kaguluhan sa paligid niya, naramdaman ni Alma ang isang makapangyarihang bagay. Naiintindihan ko ito. Hindi pa niya nakitang maraming tao na tila mahalaga ang hitsura, pero kitang-kita ang kawalang katiyakan sa sarili. Nagtipon sila sa isang conference room na may mga pader na salamin sa tabi ng pangunahing hagdan. May mga nakasuot ng matitinik na suit. Ang iba ay nasa tech hoodies. Ilan ay may telepono sa tenga habang ang iba ay nakatitig ng walang magawa sa mga screen na kumikislap ng mga pulang error code. Isang screen ang nagpapakita ng parang global network map. Pero ang tanging kulay ay malalim na pula, dumadaloy parang tinta na nagkalat sa bawat node. Lumapit si Alma ng tahimik. Walang tunog ang kanyang lumang sapatos sa makintab na sahig. Mahigpit niyang niyakap ang kuwaderno. Tinitingnan ng mabuti ang mga mukha ng mga tao na dapat may sagot sa lahat. May nagsisigawan, may mga bulong na nagmamadali at balisa. Isang matangkad na lalaki sa harap ang sumuntok sa mesa. Hindi ito internal, hindi pwedeng internal, sigaw niya. Pinalakas namin ang pathway na ito pagkatapos ng Zurich, sagot ng isang babae sa tabi niya ng matatag. Kung ganyan, ghost protocol to, dagdag ng isa pa. Ginagaya nito ang normal na user activity, masyadong tumpak para brute force. Hindi lahat ng salita ang naiintindihan ni Alma, pero naintindihan niya ang kulang sa mga tanong nila. Mali ang mga tanong na tinatanong nila. Nagkakaguluhan ng silid, hindi lang tensyon, takot. Pinanood ni Alma ang isang technician na mabilis mag-type, sinusubukang i-manual override, pero palaging tinatanggihan ng sunod-sunod na rejection code. Nakalock ulit, bulong niya. Level 4 encryption loop, sabi ng isa. Sino ba ang gumawa ng ganito? Yung talagang ayaw tayo maka-online, sagot ng isa pa na may pait. Isang lalaking may pilak na hibla sa buhok, halatang sanay ng mamuno, ang lumingon at sumigaw palabas sa hallway. Kilala ba niyo si Eduardo? Kailangan namin ng master override. Isang assistant ang natigilan. Nasa call siya. O dati, sa boardroom sa taas. Naintindihan ni Alma ang kahulugan. Ano man ito, mabilis itong kumalat. Wala nang kumokontrol sa barko. At sa isang saglit, nakalimutan ni Alma na dapat siya'y invisible lang. Sumulong siya ng bahagya. At bago niya mapigil ang sarili, lumabas na ang mga salita ng mahina pero malinaw. Naisip niyo na ba ang socket overflow loop?
Parang isang maliit na bato na itinapon sa tahimik na lawa. Tahimik, lumingon ng mga ulo, may isang lalaki na nangutya. Anong sinabi niya? May isa pang napabuntong hininga, ayos, may bata na nawala dito. Pero isang babae, hindi tumawa, nakatitig siya. Hindi niya basta pinawalang bahala ang babae. Tahimik at mahinahon itong tumingin kay Alma, kalma, tahimik at malalim ang iniisip. Ilang segundo, walang gumalaw. Napula ang mukha ni Alma at mabilis at matindi ang pagsisisi. Nabali niya ang kanyang patakaran, manatiling invisible, manatiling tahimik. Lumakad siya ng bahagya paatras, iniisip na ang alalahanin sa mukha ng kanyang ina kung may makakita sa kanya na naglayas siya. Mas pinisil niya ang kanyang mga daliri sa kwaderno, handang lumayo na parang hindi siya naroroon. Ngunit bago siya tuluyang nawala, napansin niyang may ibang nakamasid sa kanya, hindi nang hihinayang, hindi nang iinis, nakatuon. Nakatayo siya hiwalay sa iba, siguro ilang taon lang ang tanda kumpara kay Alma, tahimik at hindi gumagalaw, hindi sumisigaw o nagtatype o naglalakad ng paikot tulad ng iba. Nakatingin lang. Nakasulat sa kanyang name tag ang pangalang Ronald. Tumingin si Alma sa kanya, ngunit mabilis siyang tumingin pababa, ngunit hindi bago mapansin ang bahagyang pagkiling ng ulo ni Ronald, para bang binabalik-balikan niya ang mga salita ni Alma sa isip. Hindi siya tulad ng iba. Hindi hinuhusgahan ng kanyang titig, sinusubukan nitong unawain. Naramdaman ni Alma ang isang gumalaw sa kanyang dibdib, halo ng kaba at isang bagay na halos maging pag-asa. Hindi basta-basta siya nagsalita. Galing ang sinabi sa tunay na karanasan. Nakita na niya ang ganitong klase ng loop dati, nakatago sa simulasyon na na-access niya mula sa isang basag na programa na hindi niya dapat pinanood. Nakaupo siya sa malamig na sahig ng hating gabi, hawak ang sirang keyboard sa kanyang kandungan. Hinahak ang practice environment para lang sa saya. Hindi iyon teorya. Muscle memory iyon. Sa salamin na kwarto, ang matandang lalaki na tumawa sa kanya ay paikot-ikot na ngayon, bumubulong sa sarili. Naglalaro tayo ng bulag, ang reklamo ng isa. Walang nagtagumpay na backdoor reset, dagdag ng isa pa. Hindi namin alam kung ano ang kinakaharap namin. At si Eduardo, tanong ng isa na may kaba sa boses, pag nakita niya ang analytics crash sa investor dashboard, mawawala siya. Dapat ay natakot si Alma sa lahat ng ito, pero sa isang paraan, hindi siya natakot. Ang mas ikinabagabag niya ay kung gaano kalayo ang kanilang mga hula. Hindi lang mali ang mga ito, hindi nila makita ang tunay na hugis ng problema. Naghahanap sila ng brute force attack. Pero ito, malinis ito, kontrolado. Ang anumang sumira sa sistema ay tahimik na lumusot, maayos na nakipagsama sa background na parang kabilang na ito doon. Sino man ang gumawa nito ay mas kilala ang network na ito kaysa sa mga engineer na nagtatrabaho dito araw-araw. Nakilala ni Alma ang ganitong klase ng coding logic. Ramdam niya ito sa kanyang buto. At ang pinakamahirap, hindi niya alam kung paano ipaliwanag, kung paano niya nalaman. Yan ang kapintasan ng self-teaching. Naiintindihan mo ang mga bagay na walang tamang salita para ilarawan. Bukas na niyang binuksan ang bibig para magsalita muli, ngunit wala nang lumabas. Sa loob ng silid, nagsimulang mag-away ang mga tao. May nagsusulong ng mabilis na aksyon, may natataranta dahil sa takot na lalo pang masira ang sitwasyon. Pagkatapos, ang babaeng nag-atubili kanina ang nagsalita. Dapat nating tingnan ang sinabi niya, mahinahong sabi niya. Hindi malakas ang kanyang tinig, pero hindi ito nanginginig. May nangutya sa kanya. Seryoso ba tayong kukuha ng payo mula sa bata ngayon? At doon lumapit si Ronald. Hindi siya sumigaw, hindi nakipagtalo. Sabi lang niya, may katuturan ang tanong niya. Muling napatahimik ang silid. Bagay ito, dagdag niya ng matatag ang boses, doon ko itatago ang recursive lockout. Lalo na kung ang layunin ay magmukhang ang user ang gumawa nito. Tumingin siya kay Alma, tapos muli sa silid.
Huwag nating ipanggap na may mas magandang lead tayo. Tahimik. Lumunok ng malakas si Alma. Hindi niya maintindihan ang politika ng korporasyon pero naintindihan niya ang tingin ni Ronald sa kanya. Hindi ito awa. Paniniwala iyon. Marahil hindi lubos na tiwala pero isang tahimik na pagkilala na pwedeng lumago. Nakalusot siya sa ingay. Gusto man nila o hindi, hindi na siya invisible. Lumayo si Alma ng bahagya, di sigurado kung nakatulong siya o lalo lang nagpalala. Ang mga executive ay nanatiling mapanuri. Ang mga tech ay patuloy sa paggalaw. Pero nagbago ang tono ng silid. Hindi malakas, hindi halata. Sapat lang para mahalaga. Nakapaghatid ang boses niya ng bagong ideya, isang ideya na dati ay wala. Binago niya ang direksyon ng kanilang pag-iisip. Iyon lang ay may kahulugan. Lumabas si Alma sa hallway, nagtago sa likod ng isang kolum. Pinanood niya mula sa dilim at kahit habang bumabalik ang kaguluhan, ramdam niya ang mga mata ni Ronald sa kanya. Hindi para husgahan, para kilalanin. Hindi siya tumingin palayo mula nang magsalita siya. Nakayuko siya ng kalmado sa gitna ng bagyong kilos, tinutukan siya ng tahimik. Hindi siya ngumiti, hindi kumilos, pero nakikita na niya siya ngayon. Parang piraso ng palaisipan na kakalabas lang sa gilid ng mesa. Umupo si Alma sa sahig sa labas ng kwarto, binuksan ang kanyang kwaderno at isinulat ng malalaki at matalim na letra ang tatlong salita. Socket, overflow, loop. Kung wala nang ibang susuri, siya ang gagawa. Hindi siya naghuhula, hindi talaga desisyon ng payagan siyang subukan ni Alma. Hindi ito tungkol sa tiwala, hindi rin ito plano. Pinayagan lang siya dahil wala na silang ibang pagpipilian, wala nang ideya ang kahit sino. Pagkatapos ng napakaraming nabigong pagtatangka, bumagsak ang damdamin sa pag-aalipusta. Ganito ang sandali na bunga ng pagkatalo, isang pag-angat ng balikat mula sa mga taong inaasahang alam ang kanilang ginagawa. Ang lead IT technician, isang matangkad na lalaki na kumukupas ang buhok at may tuyong pagpapatawa, ang mambling, sige, bakit hindi? Baka ang anak ng janitor ang makagawa ng hindi nagawa ng buong departamento namin. May mga tawa, pero walang laman, mahigpit at hindi komportabling tawa na walang totoong saya. Walang huminto sa kanya, wala rin namang masyadong inaasahan. Akala nila, uupo lang siya. Titignan ang screen ng ilang sandali at baka pindutin ang ilang random na susi. Pero si Ronald ay nanatiling malapit. Hindi siya masyadong nagsalita mula nang ipagtanggol niya si Alma sa pulong. Pero ngayon ay lumapit siya at maingat na hinila ang isang upuan para sa kanya. Hetong ito, sabi niya ng mahina. Kailangan mong tumayo dito, medyo mataas ang mesa. Munting umiling si Alma. Niyakap ang kanyang kwaderno na parang kalasag at umakyat ng walang pag-aalinlangan. Ginawa niya ito ng tahimik at may kumpiyansa. Ang klase ng loob na nabuo kapag natutunan mong harapin ang pagtutukso ng hindi nagigimbal. Walang nag-alok ng tulong, walang nagpaliwanag ng sitwasyon, hindi siya nagtaka. Tumingin siya sa terminal, matay nag-scan sa gulo ng teksto at mga nakapirming tool at naghintay. Lumipas ang 10 buong segundo bago niya hinawakan ang keyboard. Nakahover ang kanyang mga kamay, hindi dahil nag-aalangan, kundi dahil inaayos niya ang kanyang pakiramdam sa layout. Inaayos ang instinct sa hardware. Ang screen ay isang sakuna. Mga diagnostic tool na na-stuck sa kalagitnaan ng proseso, mga command prompt na nakapatong sa mga nakalock na admin files, mga firewall block na kumikislap na may mga nabigong pagsubok na ma-recover. Huminga siya ng mabagal at pantay. Nakilala niya ang sistema upang malaman na 3 magkakaibang backdoor entry attempt na ang nabigo. Hindi ito brute force, palihim ito. Personal, may nakalusot ng tahimik na parabang bahagi ito ng sistema. Itinaas niya ang tingin, hindi sa terminal, kundi sa itaas nito. Sa estante sa likod ng screen ay nakalagay ang isang larawan, bahagyang nakaliko sa frame. Iniba ni Alma ang timbang at nagtutok sa larawan.
Isang batang babae, siguro 5 taong gulang, nakangiti habang nakaupo sa balikat ng isang tao. Karamihan ng mukha ng lalaki ay wala sa larawan, pero kitang-kita ang relo niya sa pulso, ang parehong relo ng galit na CEO na dumaan sa gusali kanina. May maliit na ukit sa ilalim ng frame. Amelia, 4:00 ng umaga. Welcome to the world. Napapayakap si Alma sa isang maikling ngiti. Pagkatapos ay nag-type siya para kay Amelia. Walang dramang nangyari, walang alarma, walang makulay na graphics. Isang banayad na pagkilay lang nang lumitaw ang bagong prompt. Isang prompt na dati ay hindi ma-access. Si Ronald na nakatayo sa likod niya ay bahagyang yumuko. Kakatapos mo lang ba panimula niya ngunit tumigil? Sa kabilang dako ng silid, ang sarcastic IT lead ay tumingin mula sa kanyang telepono, nahuli ang screen at na-stuck sa gitna ng pag-scroll. Sandali, ano yon? Hindi sumagot si Alma. 2 hakbang na siyang mas malalim sa sistema, nagnanavigate ng napakadali na parang rehearsed. Hindi siya nag-atubili, hindi tumingin sa kanyang mga tala. Hindi siya naghuhula, nag-alaala siya. Ang mga daliri niya ay sumasayaw sa mga susi, maingat at kalmado. Lumipat siya sa sistema na parang pamilyar na lugar na nilakad na niya dati. Isang engineer ang bahagyang yumuko. Yung override na yan, fallback key ba yan? Tanong niya na nakakunot ang noo. Wala naman tayong personal-based fallback sa admin, di ba? Sagot ng iba, hindi sigurado. Walang sumagot. Nagpatuloy si Alma, hindi siya tumingin pataas, hindi siya nagpe-perform, ginagawa lang niya ang trabaho, matatag at tutok, parang nakikinig sa musika na siya lang ang nakaririnig. Nagbago ang mood sa silid. Hindi ito paggaan ng loob, hindi pa, pero hindi na ito kawalan ng pag-asa. Ito ay hindi makapaniwala, parang pinapanood ang nakalak na pinto na bumukas gamit ang susi na akala ng lahat ay wala. Lahat ng paligid niya ay mga eksperto, technician, engineer, mga taong may maraming taon ng karanasan na nanonood sa isang batang babae na nilalampasan ng isang security maze na sila mismo ang gumawa pero hindi makapasok. Ilang mahabang segundo walang nagsalita. Tanging malambing na pagtapik ng mga daliri ni Alma sa keyboard at tahimik na haming ng CPU fans ang pumuno sa silid. Ang babaeng nagdepensa sa kanya kanina ay lumapit, mga mata nakatuon sa screen. Nakita niya ang admin shell, bulong niya. Kumindat ang IT lead na parabang sinusubukan intindihin ang nakita. Hindi dapat lumabas yan nang wala ang top-level clearance. Tumango si Ronald, patuloy na nanonood. Manual niyang na-authenticate. May nagsabi pa, ginamit ang personal cipher ng CEO. At muling bumalik ang katahimikan, mabigat. Totoo, pare-pareho silang iniisip ang iisang bagay pero walang gustong unang magsabi nito. May nakaligtaan silang halatang bagay. Hindi bug sa software, hindi glitch sa hardware, kundi pagkukulang ng tao. Isang CEO na isinama ang bahagi ng kanyang personal na buhay sa kanyang password protocol. Isang lalaki na minsang nag-type ng pangalan ng anak niya sa 4:00 ng umaga at nang hindi sinasadya, dinala ang sandaling yon sa lahat ng bagay. At si Alma na buong buhay niyang nasa labas ng mga ganitong lugar ay naintindihan yon. Hindi dahil sa swerte, dahil natutunan niyang makita ang mga bitak sa mga bagay, mga bitak na hindi naiisip ng iba na itago. Dahil nakita na niya ang sapat na nakalak na pinto para malaman, ang ilan ay hindi talaga para ipagbawal ang mga tao. Hindi talaga. Si Ronald ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi siya nagsalita para magpaliwanag o mangistorbo. Sa halip, tahimik siyang lumapit at lumuhod sa tabi ni Alma. Nasa loob ka na ng shell, mahinahong sabi niya. Ano ang hinahanap mo ngayon? Hindi nag-atubili si Alma na sumagot, matatag at malinaw ang tinig. Ang unang loop, sabi niya. Kung matutuntun ko ang pattern ng entry, kaya kong baliktarin ang lockout.
Hindi humina ang galaw ng kanyang mga daliri. Pinag-aralan niya ang mga system logs, error stacks at mga corrupt na entry. Marami ang nakatago para magmukhang harmless, pero hindi siya nadaya ng pagkukunwari. Dumaan siya sa mga digital na patibong na parang ipinanganak para gawin yon. Walang nagturo sa kanya para dito, walang nagbigay ng manual o degree. Nanggaling ang kanyang kasanayan sa mga gabi-gabing paghahanap, pag-ayos ng sirang makina, pag-sneak sa mga half-working bootloader at pag-decode ng mga scrap tutorial mula sa mga nakalimutang sulok ng internet. At ngayon, narito siya, ginagawa ang hindi kaya ng mga eksperto sa silid. Lahat ay nakatayo sa likod niya ngayon, tahimik, nabigla, humble. Pinapanood ang isang batang babae na nilulutas ang mga buhol na kanilang pinaghirapan. Tinawag nila itong katawa-tawa, isang biro. Pero ngayoy unti-unting binubunyag ng biro ang katotohanan, pinapakita kung gaano sila kaliwang niloko ng kanilang sariling pagkabulag. Nalampasan nila ang pinakamahalagang bagay at nang sa wakas ay nalampasan ni Alma ang unang layer ng encryption. Nang mawala ang pulang babala sa isa sa mga central monitor at may lumitaw na bagong access window, wala nang natirang tawa. Naging mabilis ang pagkalat ng balita, hindi sa opisyal na mga channel, kundi sa mga bulong, mga nerbyosong sulyap, mga hininga sa likod ng mga desk at sa paligid ng mga coffee machine. Ang anak ng janitor ay gumagawa ng pagbabago sa sistema. Mukhang katawa-tawa, parang chismis na hindi dapat nakaabot sa mga mataas na palapag. Pero umabot ito. Si Eduardo Soriano, CEO ng Viride Technologies, ay tahimik na naglalakad sa isang maliit na boardroom 2 palapag sa itaas, nakatingin sa kanyang madilim na tablet habang patuloy bumababa ang mga numero. Sa paligid niya, ang kanyang executive team ay nagmamadaling ayusin ang investor call na puno ng matamis na balita at frozen na mga ngiti. Pero hindi nakikinig si Eduardo. Pinindot niya ang screen ng mas matindi, lalo siyang napapangalit sa bawat nabigong pag-refresh hanggang sa tuluyan niyang pinagsuntok ang tablet sa mesa at tumalikod sa kanyang assistant. Bakit nakalock pa rin ang sistema? Tanong niya ng matalim ang boses. Nag-alinlangan ng assistant na halos kasing edad ni Ronald. May nagtatrabaho dito. Ngingitian ni Eduardo. Sino? Nag-atubili ang assistant. Isang babae mula sa lobby, anak yata ng isa sa mga naglilinis. Nanahimik si Eduardo, tila nabigla. Pagkatapos, walang sinabi, umalis siya ng kwarto at nagtungo sa operations floor. May naglalagablab na hinala sa dibdib. Walang ideya si Alma kung sino si Eduardo Soriano o na siya ay nakatayo ngayon sa labas ng salamin. Pinapanood siya na parang isang lawin na umiikot sa problema na hindi niya makilala. Hindi niya siya napansin. Lubos siyang nakatutok sa terminal. Ang mga corrupt na logs ay unti-unting natutunaw sa harap niya na parang mga lumang sinulid, bawat isa'y nagpapakita ng nakatagong layer. Nakatikom ang bibig, nakikisikip ang mga mata, nakayuko ang katawan gaya ng ginagawa niya sa loob ng maraming taon habang nakayuko sa sirang kagamitan sa madilim na sulok. Ang mga kamay niya ay gumagalaw ng may tahimik na pagmamadali. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil wala siyang oras para matakot. Bawat saglit na pag-aalinlangan ay nagbibigay ng higit na kalamangan sa breach. 3 layer na siya sa loob ng shell, gumagalaw ng walang karaniwang access tools, umaasa lamang sa pattern recognition. Kalahati ng system diagnostics ay na-disable ng atake, pero hindi naghuhula si Alma. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang kwaderno. Nasa isip na niya ang lohika ng sistema at ang lohika ng hacker. Hindi ito basta code. Isang wika ito at matatas niya itong ginagamit. Sa kabilang dako ng salamin, nakatupi ang mga braso ni Eduardo. Ang duda ay naging malamig na pag-aalinlangan, halos maniwala, ngunit tila tinatanggihan pa.
Tinitigan niya si Alma, isang bata lang, nakasuot ng maluwag na hoodie, mga manggas na nakatiklop, mga daliri na marahang tumatype sa makinang para sa mga veteranong profesional. Tumalikod siya sa isa sa mga engineer malapit doon. Tawagan ang security. Mahinang sabi niya. Ngayon, nagatubili ang engineer. Sir, siya ay bata siya, sagot ni Eduardo ng mabilis. At ito ay multi-milyong dolyar na network. Hindi ko hahayaan magkaroon tayo ng liability dagdag sa sabotage. Hindi tumaas ang kanyang tono. Hindi naman kailangan. Si Eduardo Soriano ay nagbibigay ng utos na parang makina ang nagpapatakbo ng code. Walang pagtatalo o paliwanag. Sapat na ang kanyang utos. Ilang segundo lang, 2 security officer ang dumating. Ang isa ay nagsalita na sa kanyang earpiece habang pumapasok sila sa kwarto. Si lead IT technician ang unang nakapansin. Nagbago ang kanyang tindig, mahina pero tensyonado. Hindi siya nagsalita. Tumingin si Ronald. Nang lumapit ang mga gwardiya, lumaki ang mga mata niya ng bahagya. At kumilos siya, hindi naghintay, hindi nagtanong. Pumagit na siya sa pagitan ni Alma at ng mga paparating na guwardya. Parang firewall na gawa sa laman, marahil marupok pero matatag na nakatayo. Siya lang ang umuusad, sabi ni Ronald nang malakas at malinaw. Parang isang apoy ang mga salita sa tuyong damo. Napahinto ang isa sa mga gwardiya, halatang nagulat sa paniniwala ni Ronald. Ang isa naman ay tumingin kay Eduardo, naghihintay ng pinal na kumpirmasyon. Ngunit hindi nagsalita si Eduardo, hindi pa man lang. Si Eduardo Soriano ang unang tumutok kay Ronald, hindi lang nakikinig sa sinabi nito, kundi masusing pinagmamasdan. Ang pagkakakumpas ng kanyang mga balikat, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga binti, kahit matatag siyang nakatayo, kitang-kita na takot ang bata. Ngunit hindi siya umatras. Kaya ang sinasabi mo, dahan-dahang wika ni Eduardo, ay ipinasa mo ang kontrol ng critical nating system recovery sa isang bata. Isang bata na walang clearance, walang formal na pagsasanay, at walang pahintulot na narito. Hindi umatras si Ronald. Sinasabi ko sa iyo, matatag niyang tugon, na mas malalim na siya sa sistema kaysa sa nakarating tayo. At hindi pa niya na-trigger ang kahit isang fail-safe. Hindi nababasa ang mukha ni Eduardo, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Duda ba yon? O pagkamausisa? Mahirap sabihin. Sa likuran nila, nagsimulang bumulong ang mga engineer na minsang minura siya ilang minuto lang ang nakalipas. Ngayon ay nagsisolusyon sa isa't isa. Binuksan niya ang mga log na hindi namin mahipo. Naihiwalay niya ang mga anomalya sa Cluster 2. Maaaring siya nga ang makalusot, ngunit wala ni isa sa mga ito ang narinig ni Alma. Hindi niya napansin na pumagit na si Ronald sa harap niya. Hindi niya nakita ang mga security guard na umatras. Buong puso siyang nakasentro sa sistema, lumulubog sa luhika ng breach. Hindi lang siya nagnanavigate ng code, hinihiwa niya ito. Nililinaw ang mga nakatagong utos, binubura ang mga data trap na nagpapanggap na walang masama. Hindi nanggaling ang kanyang kakayahan sa pag-aaral. Ito ay mula sa paulit-ulit na pagsasanay, sa pagtitiyaga, sa pagbibiyak ng mga bagay hanggang lumitaw ang mga pattern na parang mga bituin sa likod ng usok. At ngayon, nakita niya, hindi random ang breach na ito ay personal. Ang sumulat nito ay inilagay ang kanyang galit sa code, inihabi ito sa infrastructure na parang kwento na naghihintay mabuksan. Hindi nagpanik si Alma, hindi nagmadali, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Ito ang sandaling palagi niyang pinangarap, kung saan ang paglutas ay nangangahulugang pag-unawa, hindi lang pag-aayos. Sa isang bahagi ng silid may bumulong, nakakalusot siya sa isa pang level. Ang iba ay lumapit, kahit ayaw man nila, pati ang IT lead na minsang minura siya, ay yumuko, pinapalitan ang pag-aalinlangan ng paghanga, ngunit hindi niya ito napansin.
Sobrang lalim na ng kanyang pagtuon. Ang isip niya ay binary, ang mga iniisip ay nakabalot sa sistema at daloy. Hindi siya umaasa sa duda, nalagpasan na niya iyon. At hindi tulad ng lahat sa silid, hindi siya naghihintay na sabihan kung maaari siyang magpatuloy. Hindi niya kailangan ng pahintulot. Nasa loob na siya ng makina. Ang mga daliri niya ay gumagalaw ayon sa instinct, mabilis na tumatapik sa keyboard. 3 layer na siyang mas malalim kaysa sa kahit sino, at ang nakita niya roon ay nagulat siya. Hindi magulo ang code na iyon. Hindi magulo. Eksakto ito, halos maayos. Hindi ito basta-basta hack. Masalimuot ito, halos tula. Ginawa ng isang tao na gustong matuklasan, ngunit ng taong makakaunawa lamang sa kanilang wika. Yumuko si Alma na akit sa ganda na nakatago sa panganib. Hindi ito brute force attack. Isa itong tahimik na obra maestra. May mga loop na may peke na payload, mga recursive trap na nagpapanggap na mahalagang proseso, mga logic tree na nilikha para lokohin kahit ang pinaka-eksperto sa engineer. Ngunit hindi pinuntahan ni Alma ang halatang landas. Pinutol niya ito ng pahilis, gumalaw ng pahilaga, parang naglalakad sa isang pamilyar na labirinto. Huminahon ang kanyang hininga. Hindi na siya basta naghahanap ng solusyon, binabasa niya ang isang mensahe. Tapos tumigil ang mga daliri niya, nakita niya ang maliit na bahagi ng maling syntax. Hindi ito sira, hindi ito pagkakamali, pamilyar ito. Napahinto ang tibok ng puso niya, tapos bumilis. Nakita na niya ito dati. Hindi eksaktong code na ito, pero isang bagay na ginawa mula sa parehong pundasyon. Parehong istruktura, parehong daloy ng lohika, parehong pattern ng variable. Lumipad ang isip niya pabalik sa isang alaala, matalim at biglaan. Bata pa siya noon, mas bata kaysa ngayon, na nagtago sa internet cafe sa tapat ng gusali ng pinsan niya. Akala ng kanyang ina ay natutulog siya. Sa halip nasa madilim na sulok siya ng tindahan, gamit ang kumukulog-kulog na laptop para mag-browse ng mga abandoned forum na puno ng sirang link at kakaibang username. Dito niya nakita ang isang thread, nakalibing at hindi na-touch. Ang pamagat ay Digital Phantoms, Symmetric Disruption Methods, walang sagot. Isang file dump at isang linya ng teksto. Hindi ito tungkol sa pagbukas, tungkol ito sa pagiging pintuan. Kinopya ni Alma ang linyang yon, mano-mano sa kanyang kwaderno. Ilang linggo siyang na-obsess sa code na kasama nito, binuo ito ng paisa-isa sa desktop ng pinsan niya. Sinubukan, nabigo, nag-eksperimento. At ngayon habang nakatitig sa screen, alam niya, ang code sa harap niya ay isang descendant ng parehong lohika. Isang variant, isang refined na evolusyon. Sobrang dami ng pagkakapareho para baliwalain, parehong error trigger, parehong mga lihim na logic loop, pati ang mga kakaibang variable names na wala sa anumang libro. Hindi ito coincidence, ito ay fingerprint. Nakahover ang mga daliri niya sa keyboard. Ang spell ng purong lohika ay nabali ng malalim at nakakabagabag na pakiramdam ng pagkilala. Hindi na siya nakikipag-usap sa isang walang mukha na attacker. Tinitigan niya ang isang taong naglakad sa parehong malungkot na landas na dinaanan niya. Isang taong natututulad niya, sa labas, sa dilim, walang gabay o pahintulot. At yun ang nagbago ng lahat. Hindi ito basta-bastang malisyosong code. Ito ay isang fingerprint, isang tahimik na tinig na kumakausap sa dilim, nakatago bilang sabotaheng gawa. Ito ay galing sa isang tao na, tulad ni Alma, minsang naupo ng tahimik, nakatitig sa mga ipinagbabawal na linya ng code. Isang tao na natuto hindi mula sa guro, kundi sa pagsubok at pagkakamali. Sa gutom, sa pagkabalisa, sa isang isiping mas mabilis kumilos kaysa sa mundong nakakasabay. Biglang naramdaman ni Alma ang isang hungkag na bumagsak sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung dapat ba siyang mamangha o matakot. Dahil kung may taong may utak na katulad niya ang pumili ng ganitong landas, kung ginamit nila ang kanilang talento
para wasakin ang mga bagay sa halip na buuin. Ano ang ibig sabihin noon tungkol sa kanya? Ano ang ibig sabihin noon tungkol sa landas na tinahak niya buong buhay? Palagi nang naniwala si Alma na ang kakaibang paraan niya ng pagtingin sa mga sistema bilang mga kwento, bilang mga ritmo ay isang magandang katangian. Pero ngayon, may isang nakakatakot na tanong na sumilip. Paano kung ang parehong talento na iyon ay nagiging panganib din? Humilig siya ng bahagya pabalik. Ang mga kamay niya na dati ay matatag ay nanginig. Ang isip niya ay paikot-ikot sa napakaraming direksyon, takot, paghanga, kalituhan, pagdududa. Lahat ay nagulo sa isang sapot na hindi niya maipaliwanag. Walang mentor na pwedeng lapitan, walang gabay para sabihing ano ang ibig sabihin kapag ang kalaban mo ay parang iyong sariling alingaw-ngaw. Isa bang taglay nito ay paghihiganti? Isa bang personal na alitan o isa lang itong eksperimento? Isang taong sumusubok hanggang saan ang kayang abutin ng sistema, hindi para sirain, kundi para makita ang hangganan? Nalukot ang tiyan ni Alma sa ideyang iyon. Hindi magulo o padalos-dalos ang code na ito, planado ito. Kalma. Nakakatakot ang kahusayan. At iyon ang higit na nakakatakot sa kanya kaysa sa kahit ano paman. Dahil ibig sabihin nito ay may kontroladong tao sa likod nito. Hindi dahil sa galit kumikilos, kundi pinipili ang pagkasira ng maingat. Muling tumingin siya sa larawan sa frame, si Amelia, ang batang nakangiti, at nagtanong si Alma, ano kaya ang nangyari kung hindi siya sumingit? Matutumba ba ang sistema? Maaswang manakaw ang pribadong datos? O mas malala pa, magmumukha lang itong simpleng random na pagkabigo? Pumikit ang isip ni Alma at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang breach, nag-atubili siya. Naisip niyang umatras, hayaan ng iba, mas matanda, mas opisyal ang mamuno. Siguro sobra na ang kanyang ginawa. Siguro hindi ito trabaho niya. Pero muli, wala sa kanila ang nakakita ng pattern. Siya lang. Napansin ni Ronald ang pagbabago sa kanya. Ilang minuto siyang nanahimik, binibigyan si Alma ng espasyo para magtrabaho. Pero ngayon, maingat siyang yumuko. Alma, sabi niya, maingat na hindi magpilit. Hindi siya tumingin pataas. Ano yon? Tanong niya. May nakita ka ba? Mahina ang tinig ni Alma pero matatag. Oh, sagot niya. Sa tingin ko, alam ko kung sino ang gumawa nito. Kumindat si Ronald, litong-lito. Ibig mong sabihin, hacker group ba iyon? Umiling si Alma ng bahagya. Hindi, bulong niya. Isang taong tulad ko. Hindi siya agad sumagot. Hindi niya tinangkang aliwin o paliwanagin. Naintindihan niya na may nagbago at kailangan ni Alma ng espasyo para sundan ito. Nagpatuloy si Alma sa pagtatype pero mas mabagal na ngayon. Mas higpit ang postura. Mas maingat ang kilos. Hindi dahil nagdududa siya sa sarili, kundi dahil ngayon ay naiintindihan niya ang bigat ng kanyang nilulutas. Hindi ito simpleng system breach. Isang mensahe ito, isang pagsubok, isang palaisipan na inilatag ng isang taong inaasahang isang uri lang ng tao ang makakakita nito. Isang taong tulad niya. At ang pagkaalam na iyon ang gumising ng isang bagay sa loob niya, halo ng paghanga at pangamba. Kung nandyan ang ibang isipan na iyon, nakatingin, naghihintay, ano kaya ang gagawin nila pag nalaman nilang may nakasubaybay sa kanilang landas? Pero hindi huminto si Alma. Nanginginig man ang mga kamay niya ng bahagya, nagpatuloy siya. Bawat linya ng code ay nagtutulak sa kanya papalapit, hindi lang sa gitna ng breach, kundi sa isang pagtunggali na hindi niya inihanda. Hindi na siya basta nag-aayos ng sistema, hinahabol niya ang isang multo. At sa dulo ng landas na ito ay hindi lang isang bug o breach, tao yon. Isang tao na minsang tumingin sa mundo tulad ng pagtingin niya sa pamamagitan ng lohika, sa mga piraso, sa mga anino. At pinili niyang gamitin ang pangitain na iyon bilang sandata. Hindi niya kilala kung sino sila.
Hindi niya alam kung bakit nila ginawa iyon. Pero alam niya ang isang bagay ng malinaw. Kung may ganong tao, kailangan niyang tapusin ito. Hindi para sa Viride, hindi para kay Eduardo, hindi para sa kanyang ina, para sa kanyang sarili. Para patunayan na may ibang landas na posible, na ang ganitong uri ng isip ay hindi kailangang maging banta. Maaari itong maging puwersa para sa isang mas mabuti, isang ibang pamana. Dahil ang mananakop ay nagsalita sa kanyang wika at handa na si Alma na sumagot. Pagkatapos, habang umabot ang tensyon sa pinakamataas, kumislap ang isa sa mga malalaking screen at isang mahina, berdeng pulso ang dumaloy sa display. Isang tibok ng puso. Nagsimulang bumalik ang sistema, nagulat ang mga tao. May bumulong na mura na halos sabay-sabay na taglay ang pagdududa at paghanga. Sa paligid niya, lahat ay kumilos. Pero si Eduardo Soriano ay hindi gumalaw, hindi siya pumalakpak, hindi siya ngumiti, hindi siya nagsalita. Nakatayo siya sa likuran, mahigpit ang mga nakatiklop na braso, pinapanood ang maliit na batang babae sa terminal na para bang siya ay lumaki mula mismo sa makina. Nagpalitan ng mga bulong ang kanyang mga top executive. Nagtinginan ang mga engineer na para bang nagigising mula sa masamang panaginip. Isang manager ang nag-ikot na parang nawawala sa gulat ng imposibilidad ng nangyari. Ngunit hindi nawala ang tingin ni Eduardo kay Alma. Ang tanging alam niya ay ang pangalan niya, Alma. Walang apelyido, walang file. Tanging sinabi lang ng kanyang assistant, anak ng janitor. Walang tala ng teknikal na pagsasanay, walang digital footprint maliban sa mga basic building logs. At narito siya, nakaupo sa harap ng isang sistema na walang makalutas. Sa mga kamay niyang halos hindi kayanin ang lapad ng keyboard, nalutas ni Alma ang bagay na hindi nagawa ng buong departamento ng mga eksperto. Hindi siya naghula, hindi niya pinilit ang kanyang daan. Naiintindihan niya ito, pumasok siya sa code at lumabas ng parang isang pamilyar na silid. At si Eduardo Soriano, isang tao ng numero, master ng katumpakan, arkitekto ng buong imperyong korporatong ito, ay nakatayo ng parang bato, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi siya nagsalita. Nang matapos mag-type si Alma at umatras, mahigpit na niyakap ang kanyang lumang kwaderno sa dibdib, hindi niya tiningnan ang mga mata ng kahit sino. Kahit si Ronald na ang nanginginig na kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang balikat bilang pagkilala. May nagabot sa kanya ng bote ng tubig. May isang nagsabi tungkol sa pag-uulat sa board. Pero si Eduardo, tahimik siyang lumingon at umalis, mabagal at mabigat ang mga hakbang. Mas malakas ang kanyang mga iniisip kaysa anumang alarma na maaaring tumunog. Bumalik siya sa kanyang opisina na parang isang taong muling tinatahak ang landas na hindi niya matandaan na ginawa niya. Mabigat ang kanyang mga hakbang, masikip ang mga kamao kaysa sa kanyang nalalaman. Pagdating sa opisina, hindi siya nagsalita. Pinauwi ang kanyang assistant gamit ang isang tingin at isinara ang pinto. Mag-isa, binuksan niya ang security archive. Nakatag na ang footage, ang eksaktong oras mula nang umupo si Alma sa terminal hanggang sa buhay na muli ang sistema. Nanood siya ng tahimik. Ang screen ay nag-flip ng mga frames. Nakatuon si Alma. Kumikinang ang kanyang mga labi. Eksakto ang mga galaw ng kanyang mga daliri. Hindi nag-aalangan, hindi sinusubukan, nag-e-execute. Walang alinlangan sa kanyang tindig, walang senyales ng pagdududa. Ang tumatak sa isip niya ay hindi lang ang ginagawa niya, kundi kung paano niya ito ginagawa. Tahimik, matatag, nakapirmi sa gitna ng bagyo. At may lumitaw, isang lumang alaala na nakabaon na sa kanya mula pa noon. Isang daan sa likod ng isang ampunan sa Avalin. Isang batang babae, marahil 8 o 9 na taong gulang, nakaupo mag-isa na may sirang radyo sa kanyang kandungan, mga daliri na may mansa ng grasa habang sinusubukan itong buhayin. Hindi siya madalas magsalita,
pero palagi siyang nandyan. Araw-araw pagkatapos ng klase, tuwing dumadaan siya para maghatid o mag-ayos ng mga bagay. Wala siyang kasama, walang kinabukasan. Minsan sinabi niya na kung maayos niya ang radyo, baka makarinig siya ng mga boses mula sa mas magandang lugar. At isang araw may kumislap mula sa mga wire at siya ay tumawa. Basta tumawa lang. Naalala niyang nakatayo siya sa likod niya, namangha, at pagkatapos, isang araw nawala siya. Walang paalam, walang paliwanag. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang nangyari. Ayaw niyang malaman. Inilibing niya ito tulad ng maraming bagay na hindi pasok sa landas na pinili niya. Pinaniwalaan niya ang sarili na ang paglimot ay lakas, na ang pag-usad ay nangangahulugan ng pagputol sa mga bagay na hindi na makasabay. Pero habang pinapanood si Alma ngayon na nakapirming mid-frame sa security feed, may bumiyak sa loob niya. Ang hugis ng kanyang mga balikat, ang paraan ng paghawak niya sa takot. Hindi lang kakayahan iyon, kundi pamilyar na damdamin. Lumiko siya sa kanyang upuan, pinagsama ang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba, nakatutok ang mga mata sa nakapos na footage. Hindi siya madaling magulat, naranasan na niya ang mga digmaan sa investors, mga PR disaster at mga negosasyong bilyong dolyar. Pero wala siyang inihanda para sa imaheng iyon sa screen. Isang batang nakaupo ng kalmado sa gitna ng digital na pagbagsak, ginagawa ang bagay na hindi nagawa ng iba. At hindi para sa pera, hindi para sa papuri. Dahil kaya niya. At ngayon ang tanong na bumabagabag sa kanyang isip ay hindi lang kung ano ang ginawa niya, kundi kung ano ang ibig sabihin nito. Paano naging isang tao siya na halos umutos sa seguridad na alisin ang isang bata dahil hindi siya pasok sa imahe ng talino? Kailan niya natutunan na ang tao ay susukatin lang sa mga badge, sa resume, sa curated profiles? Kailan niya nakalimutan na minsan ang pinakamatalinong mga isip ay nanggagaling sa pinakatahimik na mga sulok? Naramdaman ni Eduardo ang pagkakasakit, hindi dahil sa guilt, bagamat bahagya, kundi dahil sa isang mabigat na pagkaalam. Sa isang punto, pinuputol niya ang bahagi ng sarili na minsang naniwala sa mga imposibleng bagay, sa mga maliliit na alab, sa mga long shot. At nang walang salita na ibalik ito ni Alma, hindi sa isang talumpati, hindi sa isang pakiusap, sa pamamagitan ng kanyang mga kamay sa keyboard. Muling sinuri ni Eduardo ang footage, mas mabagal na ngayon. Hindi ang code ang tinitingnan kundi siya, ang mga galaw niya, ang intensyon niya. Isang frame ang humawak sa kanya, mahinahong nakapatong ang kamay niya sa gilid ng makina, parang nakikinig, parang nararamdaman ng tibok ng puso nito, at bumalik muli ang alaala ng batang babae na may radyo. Ang isa na nawala ng walang nakapansin. Mawawala rin ba si Alma ngayon na tapos na ang sandaling ito? May lalaban ba para panatilihin siyang nakikita? Nikitil ang dibdib ni Eduardo. Alam niya ang sagot. Kung iiwan siyang mag-isa, ililibing ng mundo ang kanyang talino sa katahimikan at mga pader ng sistema. Pasasalamatan siya, isusulat ang ulo ng balita, at pagkatapos ay makakalimutan. Maliban kung may hindi papayag. Maliban kung siya ang hindi papayag, hindi bilang CEO, kundi bilang taong minsang nanood sa isang batang babae na nawala dahil walang naisip na abutin siya. Hindi lang na-crack ni Alma ang network niya, na-crack din siya. At ngayon, sa tahimik at payapang sulok ng kanyang opisina na may salamin sa mga pader, napapalibutan ng karangyaan, mga parangal, at mga bagay na dati niyang pinaniwalaang mahalaga, nahanap ni Eduardo Soriano ang kanyang sarili na naharap sa isang tanong na walang spreadsheet na makakatugon. Ano ang dapat niyang gawin sa batang ito na binasag ang lahat ng kanyang katiyakan? Patuloy niyang pinanood ang footage, ang mukha niya, ang tindig niya, ang mga kamay niya, maliit ngunit napakatumpak, napakatiyak, napakakilala. Kinabukasan ng umaga, dinala siyang muli. Walang formal na paanyaya, walang serbisyo ng sasakyan,
walang talumpati, isang tahimik na kahilingan lamang na lihim na ipinasa sa kanyang ina ng isang gabing supervisor. Hindi nagtanong si Alma, hindi niya kailanman ginagawa iyon. Nag-empake siya gaya ng palagi niyang ginagawa. Sinisigurong nasa loob ng kanyang backpack ang luma niyang kuwaderno at na ang kanyang mga sapatos na luma at halos pumunit ay ayos pa rin ang sukat. Suot niya ang parehong sobrang laking hoodie, ang mga manggas ay nahuhulog pa rin sa mga daliri niya kaya mas maliit siya sa itsura. Ngayon, hindi siya nilakad ng kanyang ina papasok. Nakatayo ang ina sa pintuan, may hindi komportabling tingin, nakapikit ang mga labi, habang naglalakad si Alma nang mag-isa sa mga pintuan ng salamin. Isang magalang na assistant ang sumalubong sa kanya at dinala siya sa mga tahimik na pasilyo patungo sa isang kwarto ng pulong na may mahabang mesa at isang asul na upuan sa dulo. Walang bati, walang ngiti, walang sinuman na nagpapanggap na nais siyang tanggapin. Nagbago na ang himig, hindi na siya tinatrato bilang bata. Tinatrato na siya bilang isang bagay, isang bago, isang bagay na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Tahimik na umupo si Alma, amoy lemon polish at panglinis na pang-industriya ang silid. Hindi siya nagreklamo. Ito ang amoy na dala ng kanyang ina tuwing uuwi siya gabi-gabi. Dumating ang mga tao isa-isa, hindi buong grupo ng nakaraang araw, ilan lang na mahahalagang tao. Kasama si Ronald, may hawak na kwaderno at nagbigay siya ng mahinahong ngiti. Nakapagbigay iyon ng ginhawa. Isang matandang babae na may maiksing buhok at parisukat na salamin ang umupo sa tapat niya at nagtanong agad, diretsyo at matalim. Paano mo nagawa iyon? Kumikindat si Alma. Alin sa bahagi? Tapat niyang tanong. Nag-pause. Tapos may ilang tao na tumawa, hindi sa masama, kundi may paggalang. Isang tahimik na tinig ang naglinaw. Yung override, yung recursive tracking, yung nested breach detection, lahat ng iyon. Mahigpit na hinawakan ni Alma ang lapis. Naramdaman niya ang luma niyang takot na unti-unting bumabalik. Yung takot na ayaw ng mga matanda ang kanyang katotohanan, gusto lang nila ang kumpirmasyon ng kanila. Pero ngayon, walang nakagambala, walang nangutya. Talagang nakikinig sila. Dahan-dahan siyang lumingon at sinabi, hindi ko talaga alam paano ipaliwanag ito gamit ang mga salita. Sumunod ang katahimikan, pero hindi yung pumipigil sa mga tao, yung nagbibigay ng espasyo. Kinuha ni Alma ang kanyang kwaderno, binuksan ang blangkong pahina, pero kaya ko itong ipakita. Maingat na gumalaw ang lapis sa papel. Nakayuko ang ulo niya sa pagtutok, tahimik na pinanood ng silid. Hindi code ang iginuhit niya, hindi eksakto, hindi rin blueprint. Isa itong gitna, mga sanga na parang circuit, mga loop na dumadaloy na parang ilog, mga hugis na gumugunita ng mga sistema ng panahon, mga pattern na makakaintindi lang kung titingnan mo ang mga sistema gaya ng pagtingin niya. Walang label, walang annotation, dugo ng raw na pag-iisip, isinalin sa mga linya at kurba gamit ang bihasang kilos. Hindi siya nag-e-explain, nagtatayo siya, gaya ng palagi niyang ginagawa pagmamapa ng isip sa anyo. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil siya. Inikot ang pahina. Maingat itong itinulak sa mesa. Sandali, walang gumalaw. Pagkatapos ay umabot si Eduardo. Nakatuwad ang mga braso, maingat ang mga mata, hinila ang papel papalapit sa kanya. Hindi niya tinanong kung ano ang ibig sabihin. Pinag-aralan lang niya ito. Hindi parang boss na nire-review ang report, kundi parang taong naghahanap ng lihim sa ilalim ng ibabaw. Matiyagang pinanood ni Alma. Hindi dahil umaasa siya ng papuri, hindi niya inaasahan iyon, kundi dahil hindi ito tungkol sa pag-apruba. Ito ay tungkol sa pagiging nakikita. Inikot ni Eduardo ang pahina at muli, ipinagpatuloy niya ito parang code na hindi niya mabasa. At pagkatapos, tumigil siya. Nakatigil ang kanyang mga kamay sa gilid. Nakita ni Alma iyon, ang pagbago sa kanyang tindig,
Ang tahimik na pagkilala sa kanyang mga balikat, naiintindihan niya, hindi ang guhit mismo kundi kung ano ito. Hindi ito schematic, isang mapa ito para sa kanya. Isang lente sa paraan ng paglutas niya ng mga bagay kung paano siya gumagalaw sa lohika, hindi sa linya kundi sa tanawin. Hindi niya ipinakita ang data, ipinakita niya ang sarili niya gamit ang tanging wika na kailanman ay may kahulugan sa kanya. At naintindihan iyon ni Eduardo. Yumuko ang iba, ramdam na may tumimo na kahit hindi nila maipaliwanag. Pero kaya ni Alma, hindi na nag-aanalisa si Eduardo, nagbabalik tanaw siya, isang bagay na hindi nakikita ni Alma, pero ramdam sa paraan ng paglamig ng kanyang tingin. Hindi siya tumitingin kay Alma bilang kakaiba o pambihira. Tinitingnan niya ito bilang tao. Isang tao na minsang kilala niya ang paraan ng pag-iisip. Isang tao na minsang naranasan. Lumipat si Alma sa kanyang upuan, hindi sigurado, mahina. Hindi niya ito pinlano. Hindi niya inasahan na maupo sa isang kwarto kung saan ang katahimikan ay hindi nagiging kaaway, kundi puno ng pagtataka. Umakyat siya para kunin ang kanyang kuwaderno, pero tumigil nang itinaas ni Eduardo ang mga mata niya. Nagbago ang mukha niya. Hindi dahil awa, dahil sa pag-unawa. Hindi siya nagpasalamat, hindi siya ngumiti o nag-alok ng papuri. Isang beses lang niyang tinapik ang pahina at tinanong, ano ang tawag mo sa loop na ito? Kumikindat si Alma. Wala talaga siyang pangalan, sabi niya. Ganito lang ko pinipigilan ang pagbagsak ng lahat kapag ang sistema ay bumabalik sa loob. Dahan-dahang tumango si Eduardo. Ganun nga ang nangyari kahapon, di ba? Nag-atubili siya tapos mahinahong sumagot, oo. Ibinalik niya ang guhit sa mesa. Itago mo ito. Huwag mong babaguhin. Isiniksik ni Alma ang pahina pabalik sa kanyang kuwaderno na para bang wala lang. Pero sa loob, mabilis ang tibok ng puso niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya naramdaman na nalutas niya ang isang problema. Parang nakapagsalita siya at may nakinig. Nang ibigay niya ang guhit, hindi ito tiningnan ni Eduardo bilang chart o file. Ipinihit niya ito, pinag-aralan at naintindihan kung ano talaga ito, isang daan papasok sa kanya. Kung paano siya mag-isip, kung paano siya gumagalaw sa mundo. Alam ni Eduardo sa sandaling iyon na nilabag na niya ang bawat protocol. Ngunit sa halip na bumalik sa opisina, nagbigay siya ng bagong instruksyon sa kanyang driver. Hindi papunta sa armored SUV, hindi sasamahan ng security escort, hindi dadalhin ng assistant na nanginginig ang kamay na may daladalang folder ng maingat na inihandang mga punto. Dahil ang kailangan niya ngayon ay hindi makikita sa dokumento. Naghihintay ito sa isang lugar na hindi kailanman pinuntahan ng kanyang executive team. Lumabas siya ng taxi sa dulo ng makitid na eskinita. Iba ang hangin dito. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na naglalakad siya sa lugar na walang inaasahan sa kanya. Kinailangan niyang magtanong ng 2 beses bago tinuro sa kanya ang tamang pintuan. Nang bumukas iyon, namutla ang ina ni Alma, may hawak na walis. Malalaki ang mga mata, nalilito, natatakot. Si Ginoong Soriano po ba kayo? Tanong niya nang halos hindi marinig ang boses. Hindi pride ang unang naramdaman niya, panic. May nagawa ba siyang mali? Hindi niya sinasadya. Pinutol siya ni Eduardo ng mahinahon. Tama ang lahat ng ginawa niya, sabi niya. Gusto ko lang makita ang mundo niya. Totoo iyon, pero nag-aatubili pa rin ang kanyang ina. Pinagmamasdan siya na parang naghihintay ng patibong. Sa loob, nakaupo si Alma sa sahig, naka-cross leg, napapalibutan ng mga wire, resistor, at maluwag na mga piyesa na nakakalat sa isang tray. Hindi siya tumayo, hindi siya nagulat. Tumingin siya pataas, iniabot ang isang lumang basag na radyo at tanong, "Maaayos mo ba ito?" Walang bati, walang maliit na usapan, isang tuwirang hamon.
Maingat na tinanggap ni Eduardo ang radyo, siniyasat ang pinsala nito na parang isang antigong bagay. Dati kong marunong, sagot niya, noong maraming taon na ang nakalipas. Subukan mo, sabi niya, iniabot ang isang luma ng screwdriver na parang ipinapasa ang sulo. Dumukot siya sa tabi niya, masakit ang mga tuhod kaysa gusto niyang aminin at sinimulang buksan ang takip. Matigas ang kanyang mga kamay dahil sa taon ng pagtatrabaho sa boardrooms, hindi sa likurang silid. Hindi na nagsalita si Alma, pinanood lang siya ng matiyaga. Nasa likuran ang kanyang ina, hindi sigurado kung mananatili o aalis, hanggang may isang maliit na batang lalaki na sumulpot mula sa kusina. May hawak na tinidor at walang laman na plato. May iba pa ba? Sigaw niya. Kung may magbaliktad sa susunod, sigaw ni Alma pabalik. Sayong turno, Danilo. Nagsumbong siya pero tumakbo na papunta sa kalan ng walang pagtatalo. Kumikindat si Eduardo. Kapatid mo ba siya? Pinsan, sagot niya. Dito na siya ngayon nakatira. Halos lahat dito yata ganun. Iyon ang paliwanag sa kutsyon na nakasandal sa pader. Sa mga pinggan na nakatambak sa isang timba. Sa 3 sipilyo ng ngipin sa isang plastik na baso malapit sa pinto. Habang sinisindihan ni Danilo ang gilid ng pancake at ipinaliwanag ng ina ni Alma na gumagamit lang siya ng gitnang burner ng kalan dahil sumisindi ang iba, nakaupo si Eduardo na hawak ang sirang radyo sa kanyang kandungan, ramdam ang kasiglahan na matagal niyang nawala. Pinanood niya si Alma na yumuko sa tabi ni Danilo at itinuro ang isang capacitor sa breadboard. Kung mahina ito, paliwanag niya, umiikot ang charge bago pa man maipasa ang signal, kailangang itugma ang resistensya. Hindi patas yan, reklamo ni Danilo. Hindi ko naman alam kung ano ang resistance. Kaya matuto ka, sagot ni Alma nang hindi natitinag. Ganun ko ginawa. Walang sinabi si Eduardo, pinanood lang. Walang laruan, walang tablet, walang distraksyon. Ang sala ay naging workshop, organisadong gulo ng mga wire, salvaged hardware, pinagsagapang diagram at hand-drawn circuits. Lahat dito ay gawa mula sa mga kalat. Bawat kakayahan ay natutunan sa pagsubok. Napagtanto niya na ang nakita niya sa terminal ay hindi formal na pagsasanay. Ito ay kaligtasan. Hindi ng desperadong uri, ngunit ng matatag, ng taong ayaw baliwalain. Pagkatapos ng kanyang 3 sablay sa pagpapalit ng maliit na transistor, sa wakas ay nagtanong siya, saan mo natutunan lahat ito? Ipinakita ni Alma ang isang fused-together switchboard at umiling. Wala, biglang naging malinaw lang, parang math, pero may mga kislap. Tapos tinuro niya si Danilo. At hindi niya alam ang diode 2 linggo na ang nakakaraan. Ngayon, kaya niyang suriin ang polarity nang hindi sinusunog ang mga daliri. Minsan lang yan, sigaw ni Danilo mula sa kalan. Isang malaking kislap, bulong ni Alma, at natawa si Eduardo. Talagang natawa sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito. Hindi niya inasahan na ganito ang maramdaman niya. Hindi ka naghintay na may magturo sa'yo, mahinahong sabi ni Eduardo, hindi bilang papuri, kundi parang isang saloobin na lumabas bago niya ito mapigilan. Umiiling lang si Alma. Kailangan ko, sabi niya. Walang galit sa kanyang boses, walang matalim, tapat lang. Hindi niya ito sinabi nang may sama ng loob. Parang hindi niya man lang napapansin kung gaano ito kakaiba. At iyon, higit sa lahat, ang tumimo sa isip ni Eduardo. Hindi niya ipinakita na siya ay taong pinagkaitan. Ipinakita niya na tinanggap niya ang mga panuntunan ng mundo at tahimik niya itong binago. Pagkatapos, habang kumakain ng hindi pantay na pancake, muling tumingin si Eduardo sa paligid. Mga bitak na tili sa sahig, mga nakabitin na wire, isang ceiling fan na kumakalabog pero hindi umiikot. Pero hindi iyon ang tumimo sa kanya. Ang kalinawan, bawat gamit sa silid ay may layunin, bawat ibabaw ay sinakop ng pag-aaral.
Naitayo ni Alma ang isang laboratorio mula sa mga tira-tira at isang silid-aralan mula sa katahimikan. At ang pinakakamangha-mangha, nagawa niya ito nang hindi naging mapait, walang sama ng loob, walang kailangang patunayan sa iba, isang tahimik, walang humpay na gutom para malaman. Ibinigay niya sa kanya ang isang maliit na papel, isang guhit mula sa kanyang kuwaderno. May mga doodle ng pancake sa mga sulok, pero sa gitna, isang circuit diagram, iginuhit ng eksakto. Nalaman ko kung paano mag-imbak ng emergency power, sabi niya. Walang baterya, buffer lang ng charge. Hindi alam ni Eduardo kung paano sasagot. Isang bata ang kumuha ng enerhiya mula sa mga sirang makina at isinalin ito sa sariling wika. Nagulat siya. Hindi lang dahil sa talino kundi dahil sa kababaang loob. Hindi siya naghintay na matuklasan ng mundo. Naging napakatalino na siya para baliwalain. At sa paanuman, nagawa niya ito ng walang galit. Parang bulaklak na sumisibol sa kalsada. Umalis si Eduardo sa bahay nila ng gabing iyon na may kirot sa dibdib na hindi niya matukoy. Sinundan siya nito pabalik sa opisina. Kasama siya habang may board call na halos hindi niya narinig. Dumikit ito sa kanya habang nagsasalita ang mga legal advisor tungkol sa liability at panganib. Ngunit ang isip niya ay nasa isang sketch ng power loop na may mga mantsa ng syrup. Sa isang batang babae na hindi humingi ng pansin, pero binago ang lahat ng alam niya tungkol sa potensyal. Kinabukasan ng umaga, bago dumating ang mga empleyado, binago niya ang internship policy ng Viride. Minimum na edad, tinanggal. Mga kinakailangan sa GPA, inadjust. Mga digital portfolio at formal na background check, optional. Hindi na siya naghintay ng pag-apruba. Siya na ang pag-apruba. Tinawag niya muli ang legal para magtatag ng scholarship program, hindi para sa mga top scorer o prodigy ng prep school, kundi para sa mga isip na tulad ni Alma. Hilaw, hindi pulido, matalino, nakikita ng lahat pero hindi napapansin. At sa wakas, sa isang hakbang na hindi inaasahan ng kahit sino, pinangalanan niya ang bagong internal firewall ng kumpanya. Hindi sa pangalan niya, hindi sa pangalan ng brand. Pinangalanan niya itong Elia Protect, isang tahimik na parangal sa batang babae na pumasok sa kaguluhan at pinatigil ito habang ang mga matatandang lalaki ay nagpanik. Pero kahit pinirmahan na niya ang mga pagbabagong iyon, may pakiramdam pa ring hindi kumpleto. Hindi mali, basta hindi buo. Dahil ang inialay ni Alma ay hindi lang solusyon. Ito ay salamin, isang tanong, isang alaala. At walang policy ang makakasagot niyan. Siya lang ang makakasagot, kaya kinuha niya ang telepono. Walang assistant, walang tagapamagitan. Siya mismo ang tumawag at nang sumagot ang ina, maingat nagdadalawang isip, tinawagan niya sila kung handa silang pumasok. Hindi formal. Isang usapan lang, nagkaroon ng saglit na katahimikan, isang malalim na hininga at pagkatapos, oo, nangangatog pero taos puso. Nang dumating sila, hindi niya sila dinala sa ibang kwarto. Dinala niya sila diretso sa boardroom, kung saan sinusulat ang mga estratehiya, kung saan pinagpapasyahan ang mga kinabukasan. Gusto niyang makita ni Alma na may lugar na para sa kanya dito, hindi bilang bisita, bilang isa na kabilang. Hindi siya mukhang impressed. Sa katunayan, medyo nababato siya, ngunit umupo siya handang kwaderno gaya ng dati. Ang kanyang ina naman ay tensyonado, mahigpit na hawak ang bag, parang mawawala kung bitawan. Nilinaw ni Eduardo ang kanyang lalamunan, isang beses, dalawa, tatlo, at sa wakas nagsalita siya ng tahimik pero tiyak. Binago mo kung paano namin tinitingnan ang mga bagay dito, sabi niya kay Alma. Hindi lang ang aming mga sistema, kundi pati ang aming mga tao, ang aming definisyon ng talento, ng pamumuno, ng kung ano talaga ang hitsura ng talino. Pumasok ka sa isang kwartong puno ng kabiguan at hindi ka nag-atubiling kumilos, hindi ka naghintay ng pahintulot, hindi ka humingi ng kredito.
Pinagsolusyonan mo lang. Sinubukan ng kanyang ina na ngumiti, ngunit agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tiningnan ni Eduardo ang dalawa, ang batang ito at ang babaeng nagpalaki sa kanya, at nagpatuloy. May mga pagbabago akong ginawa, sabi niya. May scholarship na ngayon na ipinangalan sa iyo at maglulunsad tayo ng totoong mentorship program, hands-on, one-to-one. Magkakaroon ka ng buong access sa mga lab, hardware at lahat ng kailangan mo para patuloy na matuto at makabuo. Dito, huminga ng malalim ang ina ni Alma na para bang pumutok sa gitna ng hangin, isang tunog na halo ng paghikbi at hininga. Tinakpan niya ang bibig gamit ang isang kamay. Ngunit hindi umiyak si Alma, hindi siya kumindat. Bahagyang inikot niya ang ulo para bang pinoproseso ang mga salita ni Eduardo sa kanyang isipan. Tinitingnan ito ng kalmado, sinisiyasat kung totoo ang mga iyon. Dadalhin ako sa site, dagdag ni Eduardo. Hindi bilang bisita lang, bilang bahagi ng koponan kung gusto mo. Nagpause siya at sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam siya ng kahinaan. Paano kung tumanggi siya? Paano kung niyayayanig niya lang ito na parang walang kabuluhan? Tumingin si Alma sa kanyang ina pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Eduardo. Mahinahon ang tinig niya. Pwede pa ba akong magbasag ng mga bagay? Hindi takot ang nasa likod ng tanong, kalinawan ang naroon. Ang pagbabasag ay ang kanyang wika, ang paraan niya ng pag-unawa sa mga sistema, ang pagbiyak ng mga bagay na hindi gumagana para makita ang mga gumagana. Kung ang pagkakataong ito ay may mga hangganan na sisikip sa prosesong iyon, aalis siya. Natingnan siya ni Eduardo ng nagulat pagkatapos dahan-dahang ngumiti. Hindi yun corporate grin, hindi yun political grin, isang tunay ng ngiti, ang uri ng ngiti na hindi niya nadama sa mahabang panahon. Sabi niya, ganyan natin malalaman kung ano ang nasa loob. Hindi mapigilang umiyak ang ina niya, ibaba ang ulo at nagsimulang bumuhos ang mga luha ng malaya. Hindi kumilos si Alma para aliwin siya, hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil hindi naman kailangan. Tahimik niyang inabot ang kamay ng kanyang ina sa kabilang dako ng mesa. Iyon ay sapat na. Naging tahimik ang silid, ngunit hindi yung awkward na katahimikan, ito ay punong-puno, kumpleto. Dahan-dahang tumayo si Eduardo. Kinuha niya ang isang card mula sa folder sa tabi niya at itinulak papunta sa mesa. Hindi ito kontrata, hindi ito job description. Isang badge ito, puti na may pulang trim. Ang logo ng Viride Technologies sa sulok. Alma, buong access. Pwede kang magsimula bukas, sabi niya, o sa susunod na linggo. O sa susunod na buwan, iyon na ang lab kapag handa ka na. Kinuha ni Alma ito nang walang ingay. Inikot ang badge ng isang beses. Ramdam ang bigat nito. Bukas na ako pupunta, sabi niya. Tumango si Eduardo at tumalikod papunta sa bintana na parang umiiyak ng bahagya dahil alam niya kung ano talaga ang nangyari. Hindi lang siya nag-alok ng isang bagay sa kanya. Nag-alok din siya ng isang bagay. Isang pangalawang pagkakataon upang bumuo ng pamana na hindi lang maganda sa mga investor deck kundi may tunay na kabuluhan. Isang bagay na tao, isang bagay na totoo. Nakaligtas ang sistema sa breach. Ngunit higit pa rito nakakuha ito ng isang bagay na hindi niya alam na nawawala. At sa parehong boardroom na iyon, nang sabihin niya kay Alma na inalok siya ng mentorship at umiyak ang kanyang ina, hindi umatras si Alma. Tinanong niya lang, pwede pa ba akong magbasag ng mga bagay? Ngumiti siya, isang tunay na ngiti. Oo, ganyan natin malalaman kung ano ang nasa loob. Lumipas ang mga buwan, hindi sa mga headline o hype, kundi sa tahimik at tuloy-tuloy na pagbabago. Ang uri ng pagbabago na tumatagal. Naging bahagi si Alma ng Viride, hindi bilang isang kakaibang bagay, hindi bilang simbolo, isang presensya. Tuwing umaga sumasakay pa rin siya ng bus kasama ang kanyang ina, magkatabi sa harap. Mas madalas tahimik kaysa magsalita. Suot pa rin niya ang parehong hoodie na may mga tambak ng tambalan sa manggas. At lumaki na ang kanyang kuwaderno,
Naging dalawa na, mas makapal, mas puno ng mga blueprint, tanong at sketch ng mga makinang hindi pa niya ipinapakita sa iba. Ang badge niya, ipinagmamalaki. Puti na may pulang trim, Alma M. Walang apelyido, hindi kailangan. May sarili siyang sulok sa lab, hindi opisina, espasyo na hindi hinahawakan ng iba. Sa ibabaw ng kanyang estasyon, may nakasulat gamit ang permanent marker. Utak ni Alma. Walang nagsabing kanya iyon, hindi niya ito binura, gusto niya doon. Dinalhan siya ng mga engineer ng merienda. Nagtanong ang mga intern para sa kanyang opinyon. Ang mga team lead ay tumigil sa labas ng kanyang mesa, hindi para tingnan siya, kundi para lang manood. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nag-e-explain, nagtatrabaho siya. At ang pinagkaiba, ngayon nakikita ito ng mga tao. At marahil mas mahalaga, nakikita na rin niya yon. Hindi na siya outsider na nakatitig sa makina ng iba, siya na ang makina. Tinutulungan itong mabuo mula sa loob. May bigat na ang boses niya ngayon. Nang magmungkahi siya ng pagpapabuti sa sistema ng data funneling ng kumpanya, hindi ito pinagdudahan ng engineering team. Inilapat nila ito. Kahit na natuklasan ni Alma ang isang depekto sa third-party security module na nagpansin sa mga vendor, walang nagbago sa kanyang buhay sa bahay. Patuloy siyang naghahanap ng mga sirang laruan sa daraanan mula sa bus stop. Patuloy na naghahanap ng mga itinapon na radyo at mga lumang calculator, binubuksan ito na parang mapa ng kayamanan, hinuhugot ang mga lihim na nakatago sa mga nakalimutang circuit. Hindi na tinatanong ng kanyang ina kung siya ay pagod. Inilalagay na lang nito ang tasa ng tsaa sa tabi niya at pinapayagan siyang magtrabaho. Hindi lumaki ang laki ng kanilang apartment, pero may lumago sa loob nito, may bagong enerhiya sa hangin, isang tahimik na ritmo ng paniniwala. Hindi masyadong nagsasalita si Alma tungkol sa Viride, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ang ilang bagay ay sagrado, kaya hindi na kailangang sabihin ng malakas. Naiintindihan iyon ng kanyang ina. Gabi-gabi, kapag maingat na inilalagay ng kanyang ina ang badge ni Alma sa drawer na parang isang banal na relikya, nauunawaan ni Alma lahat ng hindi kailanman sinabi ng kanyang ina. Sa opisina, nagbago rin si Eduardo, bagamat maliit at banayad lang ang pagbabago. Buo pa rin ang kanyang schedule at tumpak ang kalendaryo niya, ngunit iba na ang kwento ng kanyang espasyo ngayon. Ang pinakamalaking pagbabago, isang maliit na frame sa gilid ng kanyang mesa. Nasa loob nito, ang guhit ni Alma, yung may mga circuit na nagiging puno at mga loop na nagiging ilog. Yung isang beses niyang itinulak sa mesa ng tahimik at simple lang. Hindi niya ito dinigitize, hindi nilinis. Nananatili itong ganun pa rin. May mga liko sa gilid, mga smudge ng lapis at lahat. Kapag matagal ang pulong o nagiging puti ang data sa ingay, tumitingin si Eduardo sa frame na yon at naaalala. Naaalala niya kung ano ang pakiramdam na makita ang isipan ni Alma na gumagalaw. Hindi lang inaayos ang sistema, kundi binabago ito. Nakikita ito sa paraang walang iba. Hindi minsan lang napapadaan siya sa lab ng walang dahilan. Tinitigan siya ni Alma, ngumiti, tapos bumalik sa ginagawa niya. Hindi niya kailanman tinanong kung bakit siya pumupunta. Hindi rin niya ipinaliwanag. Pero pareho nilang naintindihan. Minsan, sapat na ang presensya. Alam lang ng isang tao na nakikita siya, kahit na pagkatapos ng lahat ng paglago at ng mga coverage sa media na tinawag siyang ang batang babae na nagligtas sa sistema, hindi siya nilapit sa spotlight. Hindi niya hinanap ang pansin. Hindi siya nag-pose para sa mga interview. Nang minsang tinanong siya ng reporter para sa isang quote, sinabi lang niya, "Gusto ko lang ang problema." Ganon si Alma. Hindi niya hinanap ang palakpakan, hinahanap niya ang susunod na palaisipan, ang susunod na ideyang nangangailangan ng ibang pag-iisip. Nakita niya ito saan man, sa mga napkin, sa corrupt na code, sa kakaibang AI pattern na hindi napapansin ng iba.
Pinuno niya ang isa pagkatapos ng isa pang notebook ng mga sketch, loop at konsepto na hindi pa tinatanong ng iba. At isang gabi, matagal na matapos umalis ang lahat at lumambot ang ilaw ng lab sa kanilang night setting, pumasok si Alma sa opisina ni Eduardo. Wala siya doon, nasa hapunan kasama ang mga investor. Hindi siya naghintay, iniwan niya ang isang sulat sa kanyang mesa, isang punit na piraso ng papel, doble ang tiklop. 7 lang ang salita sulat sa maliit at maayos na kamay. Thank you for seeing me, really seeing me. Nakita iyon ni Eduardo ilang oras matapos. Tahimik ang gusali, kumikinang ang skyline sa bintana. Hindi siya nag-asang may mangyayari ng gabing iyon, isa pang mesa, isa pang file. Pero naroon ang sulat naghihintay sa tabi ng guhit na naka-frame. Umupo siya ng dahan-dahan, binuksan ang sulat, binasa ng isang beses. At muli, tumigil ang mga kamay niya, natiklop ang dibdib niya, nagniningas ang mga mata niya, walang tao doon para makita yon. At sa isang paraan, perpekto yon. Dahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi niya naramdaman na ang kanyang pamana ay gawa lamang sa mga metric o quarterly report. Ito ay ginawa mula rito, mula sa isang batang babae na nakalusot sa higit pa sa sistema. Nilusaw niya ang mga pader ng isang imperyo at pinaalala sa kanya na ang paglikha ay higit pa sa makina, higit pa sa tubo. Ito ay tungkol sa tiwala, ito ay tungkol sa pagkilala. Nanatili siyang nakaupo ng matagal, hawak ang sulat sa mga kamay niya. At sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-iisa. Sa isang bahagi ng mataas na gusali ng salamin at ilaw, isang maliit na batang babae na may grasa sa mga daliri ay nangangarap ng mga bituin at alam niya sa kanyang buto na siya ay kabilang. Kung naantig ka sa kwento ni Alma, mag-subscribe para suportahan kaming magpatuloy sa pagkuwento ng mga makabuluhang istorya. Gusto naming malaman ano ang bahagi ng kwento ni Alma ang tumimo sa iyo. Ibahagi ang iyong saloobin sa comments, binabasa namin lahat. At kung may ibig sabihin sa iyo ang kwento, bigyan ito ng like at tuklasin ang iba pa naming mga video. Salamat sa pagiging bahagi nito. Kasama ka sa kwento rin.